God said, Jesus is our sin all over the church. Jesus is our sin all over the Philippines. Jesus is our sin all over Asia. Jesus is our sin all over the world. And the man of God and the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Ako po si Ginos Dalugdugan. Kasalo ko yung nakatira sa Panday Village to Mapulong Lupa, Panday, Bulacan. Nung wala pa kami sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministries ay dati na po kaming Christian sa ibang fellowship. Nakilala ko naman ang Diyos pero hanggang isip lamang ako po'y masakit magsalita, mainitin ang ulo. Mabilis po ako magsalita ng nakakasakit ng damdamin. Pati asawa ko po, ininsulto ko kahit may mga tao. Lagi po kaming nag-aaway. Ako po yung mabunganga. Ang source of income po namin mag-asawa ay magpo-photographer po sa mga event, kaya ng kasal, birthday. Nung nakalimutan niya yung bag doon sa kotse ng client namin at umuwi kaming naiwan doon, hindi na namin makuha yung bag na yun, ay sobrang galit ko na masakit yung pananalita ko hanggang sa hindi ko mapigilin yung sarili ko. Yung lagayan ng mga kamera ko po na plastic ay sinuntok ko at nawasak po yun. Naramdam ko na takot ako. Na-trauma ako sa time na yun. Tuwing magagalit siya, andun ang kaba ko at takot ko kasi baka masasaktan niya rin ako. Tapos po, noong 2020, lockdown po ay humina po ang aming pinagkikitaan. Wala na talagang event, wala na rin mga client. Kaya ang ginawa ko po ay naglako ng manok doon po sa Tondo para po makasurvive sa lockdown. May time na mangungutang po kami ng bigas. Minsan magtitinda sa online, pero kinakapos po talaga. At sa sobrang pagsisikap ko po, yung gusto kong gawin sa buhay, ay doon na po ako na aksidente. Gumagawa po ako ng speaker, ng tricycle. Nung time na ginamit ko po yung grinder para putulin yung plywood po. Buong grinder tumalsik po dito sa braso ko. Kaya pagtalsik po dito sa kamay ko, tumalsik na po din yung dugo. Nahihilo na po ako nung time na yon sa sobrang dami ng dugo na nawala po. Kasi napuruhan po yung isang ugat dito po sa braso. Yung nakita ko yung asawa ko duguan sa kamay. Talaga natakot, nataranta ako. Hindi ko alam kung paano ko sasakay, saan ako pupunta. Kasi hindi ko alam na parang na-block na yung isip ko. Pagdating po namin doon sa Malolos ay wala pong ibang pasyente. Pero nung nilinisan na po yung sugat ko ay bumulwak pa lalo yung dugo ko. Talagang nawalan po ako ng paningin, pati pandinig. Binilisan na lang ng doktor na maitahi. Pagkatapos po ng operasyon ay hindi ko po ito maigalaw. Namamanhid po itong kamay ko at habang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, lalo pong lumiliit po kamay ko. Kaya sabi nila pati mga kamag-anak ko ay matuluyan daw po na ma-disable kasi naputol daw po yung ugat. Nung una ko pong napanood si Tatay Apostol sa programa sa TV po, ang Oras ng Himala Channel, sobrang blessed po ako. Habang nagtuturo po ang tatay ay grabe po ang tulo ng luha ko. Walang tigil po kahit ako lang mag-isa na nanonood. At kung ano po yung prayer ni tatay ay sinusunod ko po. At umaasa po ako na maghimala ang Panginoon sa buhay ko. Sa kakapanood ko po ng programa sa TV ng Oras ng Himala ay unti-unti pong nanumbalik ang lakas ng kamay ko. Bumalik sa normal. Nakakasubo na po ako ng pagkain na gamit itong na-aksidente kong kamay. Hanggang sa mga 4 na buwan ay sinubukan ko na pong mag-drive ng motor ay nagagawa ko na po. Yung nakita ko yung asawa ko nanonood ng Oras ng Himala, unti-unti siya nagbabago. Sabi ko, Lord, ito na talaga yun na inihingi ko sa iyo na bago siya.
Meron po kaming maliit na business, yung Xeroxan, mag-print ng documents sa bahay lang po. Isang araw po ay mayroong taga Jesus is Our Shield Worldwide Ministries na kapatiran na nagpa-print sa bahay. At doon nalaman ko po sa pananalita niya na siya po ay Christian. Sabi ko sa kanya, Brad, gusto kong pumunta magsamba sa linggo sa church ninyo. Yun po ay dito po sa Jesus is Our Shield, Santa Maria Chapter, Bulacan. Unang church po namin dito ay mula umpisa po hanggang matapos ay walang tigil sa kakatulo ang luha ko. Sa pasalamat ko sa Panginoon na natagpuan ko na ang hinahanap kong ministeryo. Damang-dama ko po ang presence ng Lord habang nanonood lang po kami noon. Tumaas yung pananampalataya ko sa Panginoon, lalong nagkaroon po ako ng uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Sa unti-unti nagpupunta kami sa church, lahat ay naging bago. Naramdaman ko yung pagmamahal ng Lord. Nang nag-church na po kami dito sa Jesus is Our Shield, ay natutuhan na po namin magbigay ng tithes and offering. Pati po ang mga pamilya ko po doon sa Sultan Kudarat ay nagpapadala na rin po dito ng mga handog nila, mga tithes and offering. Pinagpala din po sila kasi kapag tag-ulan, krisis po doon sa bundok kasi walang harvest. Kaya mahirap ang buhay. Kapag tag-ulan, uso din po yung mga sakit at karamdaman. Pero dahil sumusunod po tayo sa panawagan ng Panginoon sa pagbibigay, ay naghihimala po ang Panginoon. Hindi naranasan ng pamilya ko doon sa bundok ang tagutom. Masagana po sila. Wala na pong tagutom sa lugar namin. Kakahimala nga lang po, gusto nila manood ng programa ng Oras ng Himala. Napakinggan na po nila sa GSA Channel 46 ang Oras ng Himala. Araw-araw daw po yun, 1 oras. Bliss na bliss po yung mama ko, yung mga kapatid ko. Bunga po ng aming pagbibigay, yung kapatid ko, nasakit sa ulo po yun ng mama ko. At mas matindi kasi nananakit po yun, na kinakawawa niya yung asawa niya, pinapalo niya. At nung time na yun, on the spot po ang himala na nagbago sa ugali ng kapatid kong babae. Siya po'y binago ng Diyos nung time na yun. Maraming dugo lumalabas sa ilong, na halos din na makahinga, may pneumonia pa po siya. At marami siyang iniinom na gamot na para maibsan man lang yung pakiramdam niya sa katawan niya. Ay hindi niya na po naranasan. Sabi niya, yung mga gamot niya, yung mga vitamins niya, pinamigay niya na lang. Wala na siyang iniinom kahit isang tableta. Hindi na po bumalik yung pagdurugo ng ilong niya at saka yung pneumonia niya po ay gumaling na. Yung dalawa ko pong kapatid na lalaki sa Jinsan po, nagtatrabaho bilang factory worker, ay nanonood ng programa ng Jesus is Our Shield. Mulang pabata ko po, di pa talaga ako nakakarinig sa akin left na tainga. Pero nasimula na nakapunta kami na Jesus Our Shield, gumaling siya at nakakarinig na ako. Maging ako rin po, dati masakitin. Ngayon po, hindi ko na po naranasan yung sobrang ubo, sipon, na maulanan, mainitan, ay hindi po namin naranasan na magkasakit. At nung nag-church na po kami dito sa Jesus Our Shield, ang sarili ko po ay malaki po ang pinagbago. Hindi na po ako kagaya ng dati. Pinalitan po ng Diyos yung attitude ko, pati pag-iisip ko, pati damdamin. Sa ngayon po ay ginagamit na po tayo ng Panginoon sa pag-i-evangelize, paglilid sa prayer, pagpa-fasting, pagtuturo sa mga bahay-bahay, sa Bible study, sa bilangguan. Biniyayaan kami ng Panginoon. Dati walang mga events, ngayon po ay mayroon po. Kahit sa isang linggo mayroon pong 2 event. Maging sa aming Xerox and printing business po ay patuloy pong pinapalago ng Panginoon. Araw-araw po maraming nagpa-print, maraming nagpapa-Xerox. Sana yun po, kami mag-asawa ay masaya na. Masaya namin naglilingkod sa Lord, kasama-sama, together, happy. Ini-enjoy na po namin ang pagpapala at biyaya ng Panginoon. Spiritual, material na blessing ay naranasan sa Jesus is Our Shield Worldwide Ministry. This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord. Witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Pag-asa ng buong Pilipinas. Pag-asa ng buong Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our King. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world.
Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Free admission.